Imaginein mo na lang kung walang korupsyon dito sa Pilipinas. Saan kaya mapupunta yung trilyon-trilyon na ninanakaw ng mga dimuhong politiko? Isa lang ang solusyon kung magkakaroon tayo ng sistema na kung saan very transparent ito sa ating mga Pilipino at magkakaroon talaga tayo ng accountability tungo sa mga nagpapasa ng budget nito. Paano gagawin ng sistema? Sino ang pwedeng mag-provide ng sistema? Huwag kayong magkalala dahil nandito lang sa Pilipinas. Do you think ang Pilipinas medyo left behind in terms of technology, bossing? Kung compare natin ng Pilipinas sa Singapore, sa US, syempre sa US po nandiyan po si Google, nandiyan si Facebook, si Amazon, Silicon Valley. Dito sa Pilipinas, wala po tayong ganyan. Meron naman tayong DPWH. Ay, iba pong klase yun. Masyado po silang advanced sa technology. Hindi pa kinikita, kinita na nila. Sa ibang bansa, grabe advanced nila sa technology. Dito, advanced sa pangungurakot ang mga alimal. Meet Cert Guru. A Filipino tech founder who turned small beginnings into global ambitions. He built Cert technology from clean reputation. And the unshakable belief that systems could change lives. Today, his leading HR web software across Asia powers recruitment, payroll, compliance, and growth for businesses nationwide. If the government will just adapt and get your services, do you think masisiro in natin ang corruption? Kaya. Actually, meron po kami dapat project kay DPWH, yung HR system nila. Kaya lang po, umurong ako. Kita nyo na yung mga magagaling at matatalinong mga business owner, mga makakatulong sa system. Imbis na ma-attract natin, inaayawan tayo dahil sa corruption. Kasi ay nating i-zero in yung corruption dahil lahat available sa public eh. Kaso nga lang hindi talaga ina-adopt ng Pilipinas. Why do you think? Kasi po, boss, syempre, lahat ng sistema ng gobyerno ay nasa ayos. Kung gagawin yan sa Pilipinas, lahat ng magnanakaw sa gobyerno, mahuhuli din. Sana mapanood dito ng mga taong gobyerno. Sino pa yung mga big client ninyo na nabigyan ninyo ng convenience because of your HR web system? Karamihan po, boss, ngayon ang kliyente namin ng mga hotels tulad ni Astoria Hotel, Mega World, sila Savoy, Belmont Hotel, City Garden Hotel, Labdi, ang mga ospital, si Premier Hospital, manufacturing company po, nandiyan po si Toyota, si Ford, si Hino Motors. Lahat na halos na malalaking kumpanya hawak nyo. Yan yung nagkuha ng system ninyo. Na kaya yung mga empleyado nila talagang on the dot. Kung ano talaga ang record, kita mo sa system talaga. Yes, boss, meron kaming isang case study na isang kumpanya way back 2012. Ito ay isang malaking kumpanya na merong 20,000 employees. Ano kumpanya? Mega Sardines. Pinaprocess nila yung sistema nila 60 days yung kanilang payroll. So nung in-implement po namin yan, umabot na lang po ng 15 days. Kasi po automatic lahat ng computation, so mabilis talaga kasi online lahat. Ano specifically yung ginagawa mong system sa mga business owners na kung bakit importante rin ito na magkaroon ang bawat negosyante? Sa ngayon po, we offer po yung payroll system. Payroll po natin is complete HR solution. From recruitment, timekeeping, payroll, hanggang sa retirement. Payroll system po na ginawa natin ay merong mobile app. Kung gusto mo mag-time in and out, kahit nasa labas ka po pwede siya. Naka-integrate din po sa biometric system natin. Ang pag-time in and out mo, diretso doon sa system. So yung time in ni empleyado, i-compute nyo na ng automatic. So ang HR po, parang ginagawa niya lang, click lang siya ng click. Tapos po lahat po ng filing natin is automated. Yung papile ng OT, OB, even leave, go-compute na ng system. Paperless na po ang lahat ng proseso ng HR. Hindi na kailangan ng i-input pa ng HR lahat, bawat isa. Opo, bali ang gumagawa po ng pag-i-input ng lahat ng detail ay si empleyado na. Paano kung halimbawa si empleyado hindi nag-i-input? Pwede pong gawin niya, meron siyang supervisor. Kung meron pa rin silang papel, lalo po sa manufacturing, susulat ni empleyado sa papel, ibibigay kay supervisor. Supervisor po ang mag-i-input ng data. Pwedeng may admin din na kung hindi masyadong marunong mag-input, pwedeng yung admin ang nag-i-input ng lahat. Pero ang kagandahan nito, kumbaga, hindi mo na kailangan computein kinsenas katapusan, tama? At hindi mo na kailangan i-check kung yung mga documentation mo sa iba't ibang file sa computer mo, eto isang system na lang yung gumagana. Opo, kung meron po tayong filing cabinet, di ba? Nandun yung resume, nandun yung kontrata. Ang sistema po natin, HR Web, iscan mo yung mga kontrata, resume, i-upload mo doon sa system. So, kunyari po, ako yung may-ari at gusto kong makita yung credential ng isang
empleyado, kahit nasa abroad ako, bubuksan ko lang yung HR web na system natin. Makikita ko na lahat ng record ng isang empleyado. Paano yung mga behavioral nila, yung mga records nila, may input din ba dyan sa system? Opo, yung history ng empleyado, yung mga violation niya. Kasi ang system din natin ay pwedeng mag-compute ng mga kung ilang beses siya na late. Kung 3 beses, meron na siyang sanction. Kung kunyari naman po, may incident report. Kung si empleyado, doon din siya maglalagay ng kanyang explanation at ipaprocess yung kanyang penalty sa system na rin. So lahat po paperless. Grabe, no? Kumbaga, halos admin na lang ang kailangan mong kunin, hindi mo na kailangan na halos ng HR kasi nandun na sa system eh. Ano ba yung disadvantage kapag wala kang system? Of course, naandyan yung pilferage, yung double entry, laging garbage in, garbage out kasi yan eh. Tapos delay ng pagpaprocess. Tulad nga po ng banggit natin, yung isang company inaabot ng 60 days kasi puro manual siya. Nung in-automate niya, mas lalong bumilis. And also efficiency. So mas efficient na kasi from employee, diretso yung data, paprocess ng system. Wala nang madaming approval. Ganun pong kadali. Pinasimple ninyo, ultimo yung mga malalaking kumpanya, kinuha kayo dahil nga sobrang hirap ng process nila, ngayon napasimple nyo. Opo. At lalo nyo pang napaganda yung sistema nila. Kaya naman pala, ang mayaman lalong yumayaman dahil marunong silang gumamit ng system. Yes, opo. Sa panahon po ngayon, boss, kailangan talaga natin ng mga software. Kasi yung iba minamanual pa eh. Pero ang tanong ko, paano nakapag-adapt yung system mo ng HR management system mo sa makabagong teknolohiya ngayon ng artificial intelligence or AI? Kasi nung umpisa po, client server ang tawag natin sa version 1. Tapos version 2 na po yung ngayon, yung nasa sa market natin. Tapos ngayon po, version 3. So meron na po siyang artificial intelligence na kasama siya. Paano po namin ginawa yung kunyari po, meron kayong recruitment. Tapos yung recruitment nyo, siyempre meron kunyari 10 ng empleyado. 10 lang yung gusto nyo kunin o isa lang. So si AI, magbibigay siya ng suggestion kung sino yung pinaka-qualified. I-shortlist niya automatic base dun sa qualification na in-input mo. Meron po tayong parameter na ibibigay kay system para siya ang mag-validate at mag-shortlist ng mga empleyado mo. How would you think ang mabibigay na ginhawa or convenience ng artificial intelligence sa makabagong mundo? Artificial intelligence po halos lahat kaya na niya eh. 'Di ba sa marketing natin from lead generation hanggang sa sales, closing, kaya niya. Pagdating naman po sa HR, tulad po ng banggit natin, yung recruitment, AI na. pwedeng EAI na. Oh. So nandiyan na po sa pipeline namin yung kung anong gagawin. For example po, meron nag-apply. So si AI na ang magbibigay ng exam. Mag-i-interview. Ha? AI ang nag-i-interview? Yun po yung nasa pipeline namin. Doon kayo papunta. Papunta po kami doon. Tapos, Tapos po, multilingual na rin siya. For example, international yung kliyente mo. Meron kang aplikanteng Chinese, Japanese. Ita-translate na ni AI. Kaya ko nang intindihin kung ano yung sasabihin ni applicant. is it already happening in other countries? Yes, meron pong mga gumagawa na ngayon yan. AI na ngayon ang nag-hire. Ang AI na ngayon na nag-i-interview. Ang AI na ngayon na nag-a-assess. Yes, Nagagawa na ito sa ibang bansa. meron pong mga technology na ganyan. At tayo po, since matagal na rin po tayo sa industriya na 17 years na po kami sa IT at paggagawa ng system, gusto na rin po namin i-adapt yung mga ganong klase ng technology. Do you think ang Pilipinas medyo left behind in terms of technology, bossing? Opo, sir, masyadong malayo tayo. I-compare natin ng Pilipinas sa Singapore, sa US. Siyempre, sa US po, nandyan po si Google, Yeah. nandyan si Facebook, si Amazon, Silicon Valley. Silicon Valley. Dito sa Pilipinas, wala po tayong ganyan eh. So, Kaya naman tayong pero- DPWH. Ay, iba pong klase yun. Masyado po silang advanced sa technology. Hindi pa kinikita, kinita na nila. Kinita na nila. Oh, di ba? Opo. Mas advanced yun. Yes, Di ba? tama po. Sa ibang bansa, grabe, advanced nila sa technology. Dito, advanced sa pangungurakot ang mga alimal, di ba? Anyway, kidding aside, nakakalungkot lang dahil ako naniniwala if masisystematize, total, nandyan na tayo sa topic na yan, bossing, ano? What do you think? If the government will just adapt and get your services, do you think masisiro in natin ang corruption? Kaya. Ngayon po kung walang sistema ang isang LGU, ang dami dyang ghost employee. Sinesweldohan natin na hindi natin alam kung nagtatrabaho ba o pumapasok. Kung meron po tayong sistema, ang empleyado required na mag-time in and out. Tulad po ng banggit ko kanina, pwede siyang i-track kung lalabas siya. Kunyari, driver siya, alam nung system namin kung saan siya pumupunta. Pwede mo siyang i-track every 10 minutes, nasa ang location siya. And do you think project can also be tracked real time? Yes, boss. Marami kaming construction company na kliyente. Nagka-time in and out din kahit nasa remote area sila. Ah, ganun. Opo, ang required po kasi dito sa sistema natin is online. So ngayon po meron ng Starlink. Kahit dalhin mo sa dagat, kahit dalhin mo sa bundok, meron kang internet.
Ang kailangan mo lang tablet o kaya cellphone. Makakapag-time Dapat kayo ang kunin ng gobyerno, boss. Opo, boss. Actually, meron po kami dapat project kay DPWH, yung HR system nila. Kaya lang po, umurong ako. Kita nyo na yung mga magagaling at matatalinong mga business owner, mga makakatulong sa system, imbis na ma-attract natin, inaayawan tayo dahil sa corruption. Kasi pag naging system-based na lahat yan, ay nating i-zero in yung corruption dahil lahat available sa public eh. Yes, tama po. Even yung makapagpasok ng empleyado, makikita mo sa system, even yung project update, even yung mga hinalong mga simento, pwede makita lahat yan, di ba? Meron pong sistema na ganun, boss. Grabe. Because of the technology and the system ngayon, pwede na palang mawala ang korupsyon. Kaso nga lang hindi talaga inaadap ng Pilipinas. Why do you think? Bakit kaya? Kasi po, boss, syempre, pag ito pong sistema, lahat ng sistema ng gobyerno ay nasa ayos, kumpara na lang po natin ang Pilipinas sa Singapore. Dati ang Singapore po, third world country yan. So ginawa nila ng sistema, lahat automated. Lahat po ng ginagawa ng gobyerno o personal ng gobyerno, lahat naka-account, lahat nababalidate. Sa Singapore? Opo, sa Singapore, lahat yan nababalidate. Kung gagawin yan sa Pilipinas, syempre, lahat ng magnanakaw sa gobyerno, mahuhuli din. Kaya po hindi ginagawa. Siguro, sa akin lang opinion, kaya hindi ginagawa. Dahil, syempre, mawawalan sila ng kita nila. Sana mapanood ito ng mga taong gobyerno na meron palang po pwedeng gumawa ng system ninyo na kung saan po pwedeng ma-zero in. Kung you are into transparency talaga, walang corruption sa Pilipinas, please, kontakin nyo itong kasama natin ngayon because they are an expert in systems and now they have company in Singapore at una pa ngayon ang Singapore na mag-a-avail ng service nila bago pa tayo. So, Mario Joseph, kawawa ang Pilipinas. Anyway, boss, ano naman ang ginagawa nyo sa bansang Singapore, boss? Ayun po, kasi ang aming HR system saka accounting system, ginawa po naming multi-currency, tapos multiple language na rin para maintindihan kung sino man yung local. So yun po yung ginawa namin sa Singapore, inilunch po namin yung product na dinevelop namin sa Pilipinas papuntang Singapore para po makapture namin yung third world country din sa Southeast Asia. Paano mo na-build itong negosyo mo from scratch? During college days po, ginagawa ko yung thesis saka project ng classmate ko ang dagdag sa gastusin ko araw-araw at matrikula ko. Pagka-graduate ko, naging empleyado ako ng isang manufacturing company, sinabay kong establish yung negosyo ko. So imagine mo, boss, 8 hours ka empleyado tapos gagawa ka pa ng negosyo. Ang nangyari po noon, pinag-aralan ko yung lahat ng sistema ng kumpanya. From accounting, HR, production, delivery, even paano sila magbenta. Even yung sa IT naman po yung hawak ko, ako yung IT manager sa isang manufacturing company which is under po siya ng Goldilocks Group of Company. Pati yung pag-install ng CCTV, pag-install ng door access, lahat po yan inaral ko. Ginawa ko noon, habang nag-aaral ako, nagsa-sideline ako. Meron ako mga kumpanya, pinupuntahan ko at ginagawa ko yung natutunan ko doon sa kumpanya. Habang nagtatrabaho ka, gumagawa ka na ng prototype. Yes, opo. 2008 po kasi, nag-set up na ako ng CERT Trading Company. So yun po yung unang niregister ko sa DTI. Then 2013, niregister ko na si CERT Technology Inc. Kasi po dumadami na yung kliyente. Pero employed pa rin po ako noon. Come 2018, na-terminate po ako. Bakit? Kasi po binili ni SM si Goldilocks. Sa Goldilocks ka dati. Yes, opo. Na-terminate po kami. Tinanggal po kami mga managers. So nangyari, nakapag-focus ako dito sa aking negosyo. Full time. Currently po ang kliyente ko noon, nasa 10 lang eh. Nung mga panahon na yon. Nung nag-concentrate po ako, umabot na ng 100 yung kliyente ko. 2019. Nagawan mo lahat ng system? Iba-iba po yung binibenta natin. Meron tayong accounting solution, meron tayong HR solution, meron tayong hardware. Ngayon po, 3 na yung company. Meron na po tayong around 300 na clients. So yung 300 na kliyente, sa system lang yan? Hati-hati po. 150 sa HR web, tapos accounting mga 10. Tapos the rest, mga hardware and software na yun. Yung mga sistemang ginagamit nila ngayon, pati yung upgrade, yung AI, lahat yun, ina-upgrade pa rin sa inyo. Yes po. Right now, version 3 na po yung ilalabas natin. Come 2026, version 3 na. Is there any instances na nag-fail ka sa business, boss? Marami po, boss. Bago akong pumasok sa Goldilocks noon. Nung nagtayo po ako ng computer shop kasi uso noon eh. Mga 2005. Nag-fail po yon. Bumagsak yung negosyo na yun. Tapos, come 2013, nagtayo ako ng salon. Ay, tika, ba't ka nagtayo ng salon? Kasi po, tumutulong ako doon sa mga empleyado ko na, kunyari, yung isa nga po, technician ko, may asawa siya na marunong maggupit. Sabi ko, magbuo tayo ng salon, ako mamumuhanan, hati tayo sa kikitain. So tumagal po ng 5 taon, nag-pandemic, so nagsara. At nagkaroon din po ako ng milk tea sa SM Santa Rosa. Tumagal po ng 3 taon kasi po yung renta tumataas at marami rin pong nakawan na nangyayari. Nauubos yung milk tea, wala namang benta. Kinakain pala ng empleyado. So,
Ang nangyari po, sinara ko rin. O yun po yung mga negosyo na nag-fail ako. At dito rin po sa Certec, nung lumipat po kami sa Makati, kasi ang unang main office namin talaga sa Makati na binili ko during that time, 2013, bumili ako ng condo na suntok sa buwan kasi gusto ko magkaroon ng Manila office. Ang ibinabayad ko po doon, sweldo ko doon sa company na yon, medyo malaki yung monthly, nasa 30,000. Wala akong makuhang bagong kliyente. Pero ang ginawa ko, boss, pinarenta ko yung mga table, tigli 5,000, 20,000 monthly plus yung dagdag ko. Nakasurvive po ako noon. Ngayon po, bayad na po yung condo na office na tinitigilan namin. So yun po, muntik na ako magsara noon dahil nga po doon sa sitwasyon na yun. Buti na lang, makagawa ko ng paraan mag-continue. Can you give me a brief background na paano ka pinalaki? During po my college days, Anong course mo? computer science po sa AMA Computer College. Hindi naman po tayo lumaking mayaman. Ang aking magulang ay nagtitinda lang sa palengke at aking ama ay isang government employee at 5 po kami magkakapatid. Nung mga 7 taon po ako, lumaki po kasi ako sa tiyahin ko saka sa lola ko. Meron din silang small business sa palengke. Ang nangyayari po noon, nagtitinda kami ng sago, gulaman, ayan, sa kapalutang. Ako yung pinagluluto nila sago. Yung sago po, hindi katulad ng milk tea ngayon, isang lutuan lang. Sago na. Okay na. Nung panahon na yon, 2 beses nyo siya iluluto. Alas 3 ng hapon, pakukuluan mo yon sa isang malaking kawa. Lalabas doon yung parang may bilog siya at tapos merong luto na. So half cook. Hanggang alas 6 ng gabi, kailangan consistent mo siyang hinahalo every 10 minutes kasi magdidikit-dikit siya. Pagdating ng alas 6, uhugasan mo yon. Sasalin mo sa iba-ibang kawa uli, yun yung pangalawang luto. Tapos gigising ka bukas ng madaling araw, ilalagay mo naman sa timba kasi luto na siya. Ilalagay mo sa Ang timba. habang proseso ng pinagdaanan Opo. ng sago. So meron timba, ilalagay mo sa kariton, kasama ng ibang produkto, tutulak mo papuntang palengke. Mga kalahating kilometro po yun. Araw-araw. Araw-araw po yun. So nangyayari po noon, pag bakasyon, ganun po yung ginagawa ko. Yun ang ginagamit kong pambili ng mga gamit ko sa eskwelahan. So iniipon ko yun. Yung kinita ko ng buong bakasyon, yun ang pangmatrikula ko, panggamit ko sa eskwelahan. Grabe, no? Pinahirapan ka rin ng buhay, no? Pero tignan mo naman ngayon, no? Di mo talaga masabi buhay, no, boss? No? So you started, Cert. Ilan ang employee mo, boss? I started po talaga ako lang. Tapos po naging 3. Sama ko na yung misis ko. Meron akong isang empleyado yung gumawa ng unang version ng HR Web. Tapos po naging 10. Ngayon po meron na akong empleyado. 30 na yung empleyado ko ngayon. Mga IT admin, mga developers. At meron na po tayong branch sa Davao, Cebu, Makati, saka General Trias. Kailan nagdagsaan yung mga malalaking kliyente sa company mo? Bakit sila nagtiwala sa'yo? Nagdagsaan po siya way back 2019 yung nag-concentrate po ako, boss. Kasi nung time na hati yung focus ko, hindi ako nakapag-focus sa marketing. Nag-focus po ako 2019 at ako mismo yung nagbebenta. Pumunta sa kliyente, nagde-demo. So nangyari po, nakilala nila ako. Nagdagsaan po yung malalaking company na binanggit ko kanina at nagtiwala sila sa akin. Kasi kami po yung isa sa mga pioneer sa web-based na HR system nung panahon na yun. Paano ka nag-tap? Paano ka connect dun sa mga malalaking kumpanya at paano mo sila na-convince na i-avail yung system mo? Kasi yun din ang gustong matutunan ng mga viewers natin kung paano mangliyente ng ganyang klaseng services. Ang ginawa ko po, boss, noon, naggawa ako ng website since marunong akong gumawa. Tapos nakita ng Mega Sardines nga po. Sino nilapitan mo ron? HR? Actually po, kinonect na lang ang tinawagan nila ako for demo ng system. Nag-send ka ng proposal? Nag-send po ako ng proposal and then from email, in-schedule na ako for demonstration ng system. Ako rin yung nag-demo. Tapos po, negotiation. Kasi nung bagong-bago pa lang kami, ang nangyari noon, syempre pinakamababang presyo yung ibibigay mo. So pumayag kami. Ang nangyari po noon, nung naging successful yung implementation, dun nga po sa company nila, nagkaroon na kami ng mga referral. Yung mismong may-ari na ang nagre-refer sa kapwa niya, business owner na malalaki din, at doon po kami nakilala. Wow! Kasi nagtiwala kasi sila sa amin. Para maging successful ka, napaka-importante nung tinatawag natin na integrity Yes, boss. and reputation sa business. Tama po, boss. Now, kung babalikan natin yung 7-year-old na bata na hirap, anong gusto mong sabihin sa akin? Lalaki kang successful, marami kang matutulungan. Basta continue mo lang yung 7 taon ka hanggang naging teenager ka. Yung hardship na naranasan mo, merong kapalit na maganda paglaki mo o pagtanda mo. Which is, yun na nangyari ngayon. At ngayon, posible ka palang yumaman at umasenso. Opo. At malaki din ang posibilidad na po pwede ka rin maging solusyon sa korupsyon dito sa Pilipinas. Sa lahat po ng mga business owners
gumagawa po kami ng complete HR solution from recruitment, timekeeping, payroll, hanggang pong retirement. Kasama na rin po ang accounting from accounts payable, accounts receivable, inventory, POS, hanggang forecasting. Meron din po kami yan. Kung gusto nyo pong mapababa ang bill nyo sa kuryente, meron din po kaming complete solar solution. Facebook po namin, please follow us sa Cert Technology Inc., HR Web Inc., Mix Financials, and Cert Solar. Cellphone number po namin 0917-551-3200 and 0917-503-1616. Ayan, so sa lahat ng mga kailangan ng system, mga boss, yan, importante yan. Bakit ba kailangan natin ng system? Simple lang. Kung ayaw ninyo ng sakit sa ulo, i-systemize nyo yan. Kung ayaw ninyo ng hassle sa buhay bilang negosyante, i-systemize nyo yan. Maraming salamat, Boss Sir. Sa lahat ng mga followers natin, please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and Spotify. Muli, maraming salamat sa inyo mga boss, and God bless sa inyong lahat.